ating pag-aralan ang mga paraan sa mga politics dito sa Pilipinas. Tungkol naman ka Duterte at ka Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos ay kumakapit ni Duterte nung nagsimula pa si Bongbong Marcos para at least ay makuha yung lakas ng mga nagsusupport ka Duterte para at least manalo si Bongbong Marcos. Ganun talaga, sa politics, walang kaibigan. Lahat ay gumagamit ng mga teknik, maliban lang sa mga baguhan. Katulad ni Pacquiao, bago lang si Pacquiao, di gaano siya marunong sa mga ganyan. I-compare mo ka Duterte na high skill na pagdating sa mga ganyan sa politics. Lalo-lalo na si Bongbong Marcos na pagkaalam natin ay gumagamit ng paraan o diskarte sa panglilinlang. Maraming mga paraan sa panglilinlang sa politics. Kagaya ng para manalo, sabihin na gagawin niya yung 20 pesos na bigas. Kung babasihin naman natin sa economics, medyo mahirap yan. Paano kawawa yung mga tao na nasa farm? Kasi mahirap ang pababain ng bigas. Yun ang ginamit ni Bongbong Marcos para manalo siya. Ka Duterte naman, ang paraan ni Duterte is ito. Ginamit na niya yung sitwasyon sa nung panahon na yun ay laganap yung drugs. Laganap yung mga drug addict sa Pilipinas. Ang ginawa niya, sinolve niya yung problema about sa drugs. Yung mga drugs, pinapatay niya, mga drugs addict, at yun, pinapatay niya yung mga pusher para yung ilan ay mag-surrender. So, nalaman niya kung ilan yung size ng mga drug addict dito sa Pilipinas. Yun ang dahilan bakit nanalo siya. Ka Pinoy, iba-iba kasi yung estilo sa bawat sitwasyon. Sa ngayon, ang nangyari dito sa Pilipinas natin, kadalasan di naman lahat. Yung mga nagrereklamo ay ilan lang naman, pero kadalasan kamangmangan. Kasi nga, imbis suportahan yung mga paraan na maayos, yung maayos talaga, tulad ng anti-drugs, ay pag maiba na yung presidente, nawawala na yung konsepto na yun. Dapat, katulad ng ibang bansa, ay para lumago yung bayan or sa ating lugar or sa buong bansa, dapat kung ano yung ginawa ng presidente ay nung pag pinalitan na, ay i-continue pa rin yung nagawa niya. Kung may kulang man, dagdagan. At ibahin yung konti lang, hindi naman lahat. Kasi nakita ko, paiba-iba kasi yung paraan dito sa Pilipinas. Ang mangyayari ay wala. Pabalik naman tayo sa simula pag ganoon, dumadami yung mga kurakot dito sa Pilipinas. Yun ang nakita ko na hindi ko alam kung mali ba to pero wala akong intensyon na masama. Ang sa akin, ginawa ko lang analysis yung pangyayari sa ating Pilipinas. Dahil malapit ng eleksyon, nasabi ko lang, kasi nga, tinding ngayon si Duterte ngayon sa atin na makulong na. Pero, sad to say, kung sino pa yung gumagawa ng sabihin natin na naging balyo sa Pilipinas, yun ang nagiging mali. Ganun talaga Kadalasan sa atin, kadalasan sa mga Pilipino, ay kamangmangan ang nasa isip. Na imbis suportahan yung programa, ay gagawan pa ng mali. Ang mali, normal lang yan guys. Normal lang mga kapwa kong Pilipino, kababayan kong Pilipinas. Normal lang yan. Pinaka-importante, intindihin natin at palawakin pa ang ating pag-iisip, ating pag-understand
Kasi hindi naman lahat ng sitwasyon ay pumapabor sa atin. May mga panahon na mailap. Pero ganun pa man, intindihin natin. Sa nangyari ni Duterte, kung makulong man siya, hindi naman ibig sabihin na hindi magpatuloy ng Pilipinas. Kaso nga lang ay maraming mga korap sa Pilipinas. Hindi ko masasabi kung sino, pero talamak talaga ang korap dito sa Pilipinas. Maraming mga paraan sa pagkukurap, maraming paraan. Hindi lang sa resources, hindi lang sa pera, kundi sa power. Siguro nag-aaway yung mga iilan ngayon, nag-aaway ngayon sa social media, si Bongbong Marcos, si Duterte, tungkol sa mga pangyayari na tayo din naapektuhan. Kasi nga, imbis pababain yung bigas na 20 pesos, hindi nangyari. Sa kasalukuyan, ngayon ang presidente natin ngayon si Bongbong Marcos. Pero, yun nga, ang hinihintay ko lang talaga yung bigas na bumaba. Wala namang mali na sinabi ko ng bigas. At least pinaka-importante na hindi ako gumagawa ng masama. Ang sa akin lang naman ay nagbibigay lang ako ng analysis, reaction tungkol sa mga pangyayari ngayon sa politics dito sa Pilipinas. Na mga kakaibang mga estratehiya na ginagawa nila. Yun nga, baka bluff lang yun ang sinabi ni Bongbong Marcos na gawin niya 20 pesos yung bigas. Baka ginamit lang yun niya para sa political, para at least manalo siya sa eleksyon. It means na hindi rin siya epektibo dahil sa pagdating ng panahon at paglipas ng ilang taon, at kapag hindi niya ginawa yun ay maraming mga Pilipinong magalit sa kanya. Yun ang, siguro ako, bumuto ako ni Bongbong Marcos nung time na yun kasi dahil sa bigas. Sabi niya, yung bigas gawin niya 20 pesos, yun ang dahilan. Maraming mga taon sumama dahil ang bigas ay pamumurahin daw niya. Pero hindi yan nangyari. Pagkat ang nangyari ay bumaba yung presyo ng shabu. Hindi bigas. Sa amin dito sa Leyte, nung hindi na presidente si Duterte, ay nawawala yung mga drug addict at hindi na nag-continue sa pagka-addict nila sa mga drugs. Pero nang pinalitan si Duterte ng pagka-presidente, ang nangyari sa Pilipinas ay lalong dumami yung mga drug addict dito sa Pilipinas. Maraming mga kabataan ngayon ang nalulung sa droga. At yung iilan ay natutuwa sa nangyari kay Duterte, yung mga drug addict talaga. Yung iilan natutuwa at yung mga iilan ay nagre-repack ng shabu para sa kanilang kapakanan dahil wala na si Duterte na dahilan bakit lumiliit yung mga customer nila. Yun nga, aaminin natin na ganyan ang nangyari sa ating Pilipinas. Pero ganun pa man ay ang ginawa ni Bongbong Marcos ay hindi niya sinolve yung mga drugs o hindi na pinagpatuloy yung ginawa ni Duterte. Na kung sana kung pinagpatuloy pa niya ay hindi masisira yung utak ng mga kapwa nating Pilipino na nalulung sa drugs. Kawawa yung nalulung sa drugs. Bakit sila pumapatay, magre-rape or ganyan? Kasi nga natamaan sila sa drugs. Kasi yung epekto sa drugs masakit sa isipan, masakit sa tingnan, kasi nga yung mga inosente na mga tao ay nadadamay na hindi naman na drugs. Maraming nag-hold up kasi yung nga para ipang-follow up nila sa kanilang drugs. Yun ang mahirap. Iba't iba lang na senaryo ang nakikita natin, pero ganun pa man tayo ang
boboto sa next natin na presidente sa Pilipinas. Di tayo pwede na magkakamali kasi bawat pagkakamali natin ay buong Pilipinas madadamay sa isang pagkakamali lamang. Then mga mangyari naman is parang nababaog yung Pilipinas dahil sa sitwasyon na hindi makakilos yun. At sa mga nakikinig dyan, maraming salamat. Sana ay may natutunan kayo sa analysis ko ngayon sa eleksyon na to or sa tungkol sa ating politics. So yun lang guys, maraming salamat!